Ay, guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? So, finally, nakabalik tayo ng bukid. Dinala ko tong screen na to kasi na-stuck na to dun sa bahay. Simula kasi nung nagkasakit si Nikki, nung nadinggi siya, isang beses ako nakabalik dito sa bukid. Kasi, syempre nakafocus ako kay Nikki dahil nga delikado yung dengue ngayon. So, dinala ko na lang para maumpisahan na ni husband mag gawa ng tangkal or kulungan ng manok dahil yung motor na ginagamit niya, yung rider, hindi niya kayang dalhin to. Miss ko yung bukid, guys. So, meron lang akong 2 hours dito. Pahinga, hingal. Kamusta na kaya dito sa bukid? Ay, Morgana. Mga manok ko. Hello, Morgana. Ay, Lilet. Ang laki na ni Lilet. Saan kaya yung husband ko? Tulog siguro sa dating. Lang! Kumusta man akong lang-lang? Ay, kumusta man ikaw lang? Kira, ikaw ba mo? Pura. Ay, Ang ikaw sa Bisaya ako nagkuha rin na sinsito ibutong usa. ano ka libuto no? Baka uro ay lamdam siguro. I-incubate na lang na. Sa lungsod. O pwede naman na dalon sa ubos lang, i-ref. So ayun guys, pumunta ako ng bukid. 2 hours lang ako kasi pababa naman din si husband ko ngayon dahil manunulo kami. Pinuntahan ko lang talaga siya. Well, may good news ako. Si Nikki, nasa ano na siya, recovery process na po siya. Yung kanyang platelet is hindi na bumaba, tumaas na po. Good news po yan. So, thanks God. Dininig ng Diyos yung aking panalangin na ma-okay na si Nikki. Ayan. Wala na siyang lagnat. 2 days lang. Pero nagsilabasan yung mga rashes niya. Pero tinanong ko sa doktor kasi kanina nagpa-CBC kami and then pina-urinalysis. Yung ihi niya, pinatest ko din. So, ayun. Yung ihi niya, back to normal na. Diba? Ang galing kong ang galing kong mag-alaga. Hands-on ako kay Nikki. Mga 1-2 araw kung pinutukan yung pag-inom niya ng tubig. Naging okay na yung result ng niya. Naging okay na yung result ng kanyang ihi pero continue pa rin yung antibiotic na iti-take niya. Kasi kung hindi niya yun kung hindi niya yun iinumin, good for 7 days, babalik pa rin yung kanyang UTI. So, continue po natin yun and then ngayon wala na akong pinapainom sa kanya na tuba-tuba or tubig na lang yung pH 9 na tubig and then Gatorade nandyan pa din pero paminsan-minsan lang, hindi yung mas more on water talaga siya ngayon pero may stock lang siya na Gatorade and then yung apple na kalimutan ko basta yun yung siguro mga 6 yung nabili ko nun and then Yakult, itlog sa pugo wala na rin kasi simula nung lumabas na yung mga rashes niya, simula kahapon lang yung itlog sa pugo and then ngayon hindi ko na siya pinakain ng itlog or mga manok kasi nagsilabasan yung rashes niya para hindi siya mangati. Tapos, from 160 na platelet niya, nag-up na ng 173. Okay, thanks God. Ang laking tulong ng mga recommendation ninyo sa akin. And thank you Lord kasi at least mapanatag na yung isip ko
na okay na si Nikki, nasa recovery ano na siya process, sabi ng doktor. Kasi kahapon nga lang gusto ko na siyang talagang ipa-admit guys. Pinapagalitan ko siya kasi yung palagi siyang i-remind na, "Uy Nikki, uminom ka." Nakakangawit guys. I miss bukid talaga. Sige, kagat ako kinagat. So magkwento muna ako sa mga nangyari, no. Ay, nakakangalay. So I miss bukid. Where's my, tripod lang? What? Main tarutang. Di naman to. Kawat ba? Sure, oy. So, ayun guys, kwento ko sa inyo. Kahapon, sabi ko kasi doon pa lang sa bahay, parang feel ko parang nangihinga na naman siya, sumasakit ng tiyan niya. Hindi naman yung sakit daw, sabi niya parang humihilab lang daw, pero hindi daw masakit, pero humihilab lang. Parang feel niya parang magsi-CR siya or masusuka siya, pero hindi naman, sabi niya ganun. So, syempre ako, ayoko na mag-isip. Kaya sabi ko na i-admit na lang kita. Uy, kaya matigas yung ulo mo. Oo, matigas yung ulo mo. Malaki ka na. Hindi mo na dapat kailangan i-remind kada minuto. Sorry po. Sa pag-iinom ng tubig kasi yung buhay mo nakasalalay sa baso, sa tubig na iinumin mo. Pinanood ko pa siya ng video para maano lang siya, maniwala lang siya na yung sinasabi ko ay totoo, hindi binuang-buang ko lang na kinakailangan niyang uminom ng maraming tubig. Kahit 3 liters sa isang araw kasi yun lang kumbaga yung panglaban niya sa sakit na dengue. Yan. Yan. So, continue muna tayo guys. Kwento ko lang muna. Happy lang ako kasi nasa recovery process na si Nikki. Thanks God and thank you so much po sa inyong lahat sa tulong niyo po, sa mga suggestion niyo po sa akin. Thank you so much po sa inyo. Hindi ko man po kayo may isa-isa pero maraming salamat po. So, ayun nga, nasa isang vlog ko, uuwi kami ng Tacloban. Uwi ako ng Tacloban. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero plano namin ni Jing Astor, umuwi kami ng Friday night. Pero sabi ng tita ko, dapat before the Friday night kasi para makatulong pa ako doon. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung reason bakit uwi ako ng Tacloban, namatay po yung asawa po or husband po ng lola ko po na kapatid ng lolo ko. Si Lolo Iskoy. Namatay po siya kahapon ng 9:00. Kaya kami na mga apo, mga pamangkin na nandito sa Cebu, kinakailangan naming umuwi doon. Para syempre kailangan kami doon bilang mga apo, gusto din namin makita yung aming lolo. Tapos si Jing kasi may may pasok siya. Hindi niya pwedeng maiwan yung kanyang mga estudyante kasi mga grade 11, mga grade 7 nagarambulan daw. So, siguro uwi si Jing ng 11. Kung papadalhan ako ng pamasahe ng tita ko, uwi ako kaagad. So, ayun yung sabi ko sa tita ko. And then, kasi guys, nako, grabe. From Saturday to ngayong araw, yung pabalik-balik namin ng hospital, laboratory. Nakahiram na nga ako ng pera kay mama. And then, binigyan ako ni Mami A. Hindi ko lang sabihin yung kanyang pangalan kasi ayaw niyo mag-mention. Mami A, thank you so much. And ni Ate Antoinette, thank you so much po sa panag-Gcash niyo po kahapon. And kay Ate Marilis Pino, thank you so much po. And maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa sa mga suggestion niyo po sa akin na ganito yung gawin. Sobrang laking tulong po noon sa akin na walang kaalam-alam kung ano yung gagawin. Kaya maraming salamat po. And sa mga nag-comment naman, hindi ko man po kayo maisa-isa pero nababasa ko po yung comment niyo po. Pasensya na ko, hindi ako nakakapag-reply. And ayan, gumaan-gaan yung pakiramdam ko kasi okay na si Nikki. At least umuwi man ako ng late, yung isip ko
hindi na nandito sa Cebu, kumbaga, naka-focus ako doon sa Leyte. Kaya, syempre, mahirap din naman na iwan ko si Nikki na hindi maganda yung pakiramdam niya. At least ngayon, from yesterday ng hapon up till now, pakiramdam ni Nikki okay. Sabi niya gusto niyang pumasok bukas. Sabi ko no, hindi ka papasok bukas. Kasi kailangan mong magpagaling muna bago ka pumasok. Baka mabinat ka. Oo, gusto niyang pumasok bukas eh. Sabi ko hindi ka papasok bukas, papasok ka sa Monday na. Alam ng teacher mo na dengue ka, kaya alam niya na hindi ka makakapasok. So sabi ko magpagaling ka, uminom ka ng, hindi ko sinabi sa kanya na yung result niya ng CBC niya okay na. Nagtanong din ako sa doktor, sabi ko Dok, ano na ba, safe na ba siya sa mga ganun, sabi niya, ano daw, tawag dito, yes, kasi isang araw lang daw yan, kumbaga isang araw daw lang siya magra-rashes. And then yung kanyang platelet is tataas na po. Tataas na po yan. And then hindi na kami na-request ng CBC for tomorrow. Tapos, yung kanyang ihi, okay na din. Thanks God, from 49 to 50, down to 2 and 3, or 1 to 2. Maganan siguro yung ihi niya. So, kahapon, pinainom siya ng buko juice ni Titing. Basta kung ano-ano na yung inaano ko sa kanya, pinapainom, basta more on liquid lang siya. Kaya ang hirap ng, kanina may nakausap ako guys, na may, patient, na-admit yung anak niya sa ospital. Dahil sabi niya, Day, ang hirap talaga dito sa ospital, Day, kaysa sobrang puno ng ospital, nasa labas na lang kami. Sa labas sila nakadextrose. Kaya sabi ko kay Nikki, di ba narinig ko kung ako dapat, kumbaga, mabuti na lang kasi nakinig siya sa akin na kahapon, inom ng tubig. Tinawagan ko na yung mama niya, tinawagan ko yung ate niya, sabi ko yung anak nyo, yung kapatid nyo, matigas ang ulo. Kung sa akin lang, ipapa-admit ko na to kasi ayoko dumating sa point na critical na siya bago pa siya dalhin sa ospital. Sabi ko kamo, ayokong, syempre, natin alam yung panahon. So sabi ko, ayoko na dumating sa point na sisisihin ako ng pamilya kasi hindi sisihin niyo ako kasi hindi ko kaagad nadala sa ospital. So kahapon nanghihingi na ako ng desisyon nila kasi si Nikki, always na lang siyang magpaparemind na papainom ng tubig, uminom ka ng tubig, kumain. Always ko siyang sinasabihan, hindi siya nagkukusa. Yung parang hindi niya rin tinutulungan yung sarili niya na makarecover siya. So, simula nung kahapon, inom na siya ng tubig. Hindi naman sunod-sunod na inom kasi maano din yun. Yung parang less na kung iparemind ko sa kanya yung pag-inom niya ng tubig. Buti na lang talaga ngayon ay na siya. Kumbaga okay na siya. Ngayon nga is nandun siya sa bahay syempre. Nagtutupi ng damit. Tinutulungan niya si mama. Pero sabi ko lang wag ka lang magpapabinat kay alam mo na, hirap na. So, sana magtuloy-tuloy na yung paggaling ni Nikki para makapasok na siya ng school. And guys, thank you so much sa inyo. Sana mawala na tong dengue na to eh. Kay may mga namatay na sa dengue. Then yun nga, kawawa yung mga bata na nagkakadengge or ngayon yung mga kadalasan na sakit na nandun sa ospital. Based lang sa naririnig ko, sumasakit yung tiyan, nagsusuka, mataas yung lagnat. Sana gumaling na silang lahat. Yung mga sakit, sana gumaling na po sila. So, ayan guys, baka sabihin nyo, bakit iniwan mo si Nikki na bakit nandyan ka sa bukid, dapat nandun ka sa Guys, thank you so much po sa concern nyo po. Pero syempre hindi naman po ko aalis kung hindi maganda yung pakiramdam ni Nikki. Ngayon po is maganda yung pakiramdam niya. Sabi niya, okay na nga ako, papasok na nga ako. Sabi, pinigilan ko lang. So, guys, thank you so much for watching my vlog. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload. And please support my mother, Mama Ed's vlog. Thank you so much. Bye! Hi guys! So ayan, dito na tayo pumunta muna ako ng bukid para kunin tong mga fresh eggs natin. And chinek ko din yung aming incubator dahil pwede nang tanggalin yung mga hindi fertile na egg. Kasi puputok yun. Kuha na sa baboy eh.
Sa ako sa ng baboy. Tuyo ko ng... Hi Morgana, I miss you so much. Si ugwad-ugwad. Nakuha na ni Dak Buyag. Uy, dali rin ni Dako. Lagi. Busog. Linet. What? Linet, Linet, come here. Kuha na dyan iyang lubot. Bye-bye, Morgana. Uy. Patiran na ka raw. Ano? Pag-harvest og kuan beans ugma lang ha. Sudanon. Ay, la, nangahinog naman na. Oh. Hinog na. Saging. Ay, ang laki na ng mga alaga ko. Si Morgana tsaka si Linet. Ayan eh. Kunin ni Titing yung saging kay. Hinog na. Ano? Hinog na. Okay. Ayan, hinog na guys, oh. Sus. Ayan. Okay. Ay, ay, ay. Mga next month mag-aano na to si manguwag na to si Linet.